After how many hours, lumapag din kami sa US. Kumuha kami ng ilang pictures ni Sunny upang ipadala kay nanay at may maipost sa social media accounts namin. Umuwi na muna tayo sa bahay, sabi ni Sunny. Madaling araw pa lang naman kaya magpapahinga na muna kami. Hindi pwedeng ganitong itsura ko na harap kay Samuel. Dapat fresh na fresh ako para mas lalo siyang mabighani sa akin. Pinilit ko matulog ng ilang oras. Sabi ni Sunny ay sa gabi na lang namin puntahan ang lalaki dahil malamang busy iyon sa trabaho. Ayoko siyang abalahin. Alisin ko ng hapon na mag-prepare ako. Sunny helped me with my hair and makeup. Nagsuot din ako ng sexy na dress. Tapos pinatungan ko ng long length blazer paired with the boots. Okay ba? Tingin mo maakit sa akin si Samuel? Oo naman. Tingin ko mawawasa ka sa gabing ito. Kaya lagot ka sa atit nanay mo. Tumawa kami. Namula ang pisngi ko. May ganoon nga kayang mangyayari? Pero kung gusto niya, di ba? Why not? Poknat. Ang personal driver ng mga Dela Merced ang naghatid sa amin sa condo building kung saan nakatira si Samuel. Nasa 30 minutes ang biyahe mula sa bahay ni na Sunny. Ready? Nagkatingin kami ni Sunny. Pasakay na kami sa elevator. Nasa 23rd floor ang unit ni Samuel. Sasamahan muna ako ni Sunny pero aalis din daw siya agad para makapagsulo kami ni Samuel. Hindi ako makahinga. Nag-inhale, exhale ako. Baliw ka, baka mami bigla kang hikain. Tawa kami ng tawa, para na kaming mga baliw. Sa wakas nakarating na kami sa tamang floor. Liliko kami sa kanan tapos nandoon na ang... Napatanga ako nang makita ko ang lalaking sadya ko rito. Dapat nakangiti ako, ngunit ang saya sa mukha ko ay nabura. He's with someone else. He's with a woman. Naghahalikan sila. Nakasandal sa pader ang babae at mukhang hindi na sila aabot sa loob ng unit ni Samuel. Biglang sumikip ang aking dibdib. Ang aking mga mata ay nalabo. Ngayon hindi ko na kayang kontrahin ang nasa isip ko. Sinadya niyang umalis nang hindi nagpapaalam. Pinaasan niya lang ako. That wonderful night that we shared was just nothing. He made me believe that he likes me. Pero bakit? Bakit, Samuel? You know how much I like you. How much I love you, but why do you have to do this to me? Bakit ka pa umuwi ng Pinas? Bakit ka pa lumapit sa akin? Why did you have to kiss me and treat me like I was special? Why did you have to take me to your place? Kylie, let's go. I wanted to confront Samuel, but I didn't have the strength to do it. At least malinaw na lahat. Hindi na ako mag-iisip. Hindi ako mababaliw at aasa sa kanya. Sa halip na i-comfort ako, pinagtawanan pa ako ni Ate Karen. Ano naman nagustuhan mo doon? Hindi siya good boy na gaya na akala mo. At sinaraan pa nga. Suminga ako sa tissue at patuloy sa pag-atungal. Babaero kaya yun? Kahit saang lugar may babaeng kinakanai yun. Napangiwi ako. Tapos pupuntahan mo doon sa US? Malamang may babae siya doon. Pang Pinas ka lang. Si ate imbis na maawa sa akin parang nainis pa siya sa akin. Akala niya ate na isuko ko na ang bataan. Hindi na lang ako nag-explain pa dahil ayaw din naman niyang maniwala. Tama na ate Karen. Anong tama na? The truth hurts, but it will set you free. Nang nagpunta ang ate mo sa... Nalimutan ko na kung saan yun. Nakita pa nga mismo ng ate mo na may kalampungan si Samuel. Ang wild na lolo mo. Karen! Sabay na saway ni na ate Carla at Christine kay ate Karen. Tumawa lang siya. Imbes na siraan, parang pinapataka mo lang lalo si Kylie kay Samuel. Natatawang sabi ni ate Carla. Niloloko niyo na lang ako eh. Anong niloloko? Totoo sinasabi ko sa'yo. Diba, Kendra? Ngumuso si ate. Totoo nga. Damo ko sa'yo mismo eksena ha. Ganito. Hinila niya ang katawan ko at basta ako pinahiga sa sofa. Hinampas siya ng kanyang kapatid. Ang paa ko'y hinila niya at nilagay sa kanyang balikat. Tumili ako. Tumawa naman siya ng malakas. Kalimutan mo na siya. Gwapo lang yun pero mukhang maliit naman ang alaga nun. Maliit? Parang hindi naman. Naramdaman ko nga noon na tumutusok sa akin likod. Malaki yun. Namulampis nga ko. Hinampas naman niya ako. Gaga kang malandi ka. Doon ka na lang sa mga kaedad mo. Mas may thrill. Matanda na si Samuel. Boring pa. Dahil sa usapay napaanak tuloy si ate nang wala sa oras.
Masaya naming iwinalcome ang bagong miyembro ng aming pamilya. Pansamantalang isinantabi ko din muna ang pinagdadaanan ko. Nang makauwi si na ate, muli akong nilamon ng kalungkutan. Hindi pwede ito. I can't lose myself. Ayokong sapitin ang sinapit ni ate noon kaya kailangan ko magpakatatag. Nagpunta si Sunny dito sa bahay upang kamustahin at samahan ako. Alam niyang hirap ako matulog dahil sa pinagdadaanan ko at siya naman ay mayroong insomnia. She brought some wine with her. Mag-inom na lang tayo. Pampatulog. Ngumisi siya. Isang beses ko palang naranasang uminom at ayaw ko ang lasa ng alak pero ngayon parang naengganyo ako. Totoo bang nakakatulong sa paglimot ang alak? Let's see. Naupo kami sa carpeted floor. Nakasandal sa gilid ng kama habang sumisimsim sa baso at nagpapatugtog. Sinasabayan namin ang kanta. Nakapikit ako at dinadama ang bawat liriko. Nagmulat ako ng aking mga mata. Mag-deactivate ako. Sunny snorted. Feeling mo naman inesto ka. Sinamangutan ko siya. Grabe, ang sama. Kaibigan ba kita? Oo, kaya nga sinasabi ko sa iyo to. Still, nag-deactivate pa din ako. You know what? Kumanta ka na lang. I like your voice. Paras kayo ni Ate Kendra na maganda ang boses. Ang layo ko naman kay ate. Sinabi ko ba na mas magaling ka? Umingo siya. Kumuha siya ng libro at tinapat doon ang kanyang phone. Pumili siya ng song sa kanyang laptop at nagpatugtog. She started singing. Maganda din ang boses ni Sunny pero dancing ang hilig niya. Tennis player din siya. Alam mo, mag-vlog ka din kaya? Ayoko sa camera. Bakit naman? Maganda ka at may talent. Sisikat ka lalo at magandang boses mo. Sisikat dahil kapatid ako ng sikat. Hindi maganda ang boses mo, promise. Pinilit niya akong kumanta. At ang luka-luka, sad song pa ang pinili niya. 2 stanza lang kinanta ko, umayaw na ako. Gumawa tayo ng YT channel mo, and then we'll upload it. Wag. Ibang pangalan na lang ilagay natin. Giit niya. Hindi talaga niya binitawan ng cellphone ko hanggat hindi niya ako napipilit. Sad girl? Really? Inis ko siyang tiningnan. Bakit? Sad girl ka naman talaga. Ayaw mo makikooperate eh. Then, I have already uploaded your video. Welcome to vlogging. Ngumiwi ako. Wala talaga akong hilig sa vlogging. Alam kong wala kami naging relasyon ni Samuel pero paano nga ba mag-move on? Lagi ako matamlay. Pumapasok ako sa school. Mag-work pag uwi. I'm getting bored with my life. Magta-transfer ako ng university. Ayoko na sa university na pinapasukan ko. Hindi na ako masaya. Hindi ako motivated na pumasok at mag-aral. I also enrolled in gym para maging fit. Gusto ko maging sexy. Baka kaya hindi ako ginalaw noon ni Samuel dahil hindi siya nasasaksihan sa akin. Sobrang slim ko kasi. Hindi ako kasing sexy ni ate at ng babae na kasama ni Samuel sa US. Damn you, Samuel. Naisip na naman kita. Nagbabad ako sa gym. Nagpakapagod pero pagdating ng gabi hindi ko pa din magawang matulog. So here I am, drunk in the middle of the night. Filming a vlog while listening to Ate Kendra's song. Vlog na nauwi sa pag-iyak. Lasing na lasing ako at hindi ko na alam halos ang ginagawa ko. May mga lalaki talaga na darating sa buhay natin. Ipaparamdam sa atin na gusto nila tayo tapos tayo naman uto-uto. How out? In the end, i-ghost ka lang pala. Alam ko madami nakaka-relate dito. Girl, kung napapanood mo to ngayon, block mo na yung lalaking kachat mo. Pinapakilig ka lang yan. Hindi ka naman jojowain. Huwag ganun, girl. Huwag ganun. Magsasetting spray lang ako and then we're done. Oh, sino ka dyan? Ganito ang gawin yung makeup tapos kapag nakasalubong niyo sa ex, siguradong mapapanganga siya. I flipped my hair. He'll tell you, baby, take me back. Siyempre, hindi na tayo marupok, no? Sasabihin natin, ha? Sino ka? Malakas akong tumawa. Tawa ko ng tawa hanggang sa matigil ako dahil may bumatok sa akin. Hoy, anong ginagawa mo? 2 oras na ng gabi. Mabilis ko stop ang pagre-record ng video. Ate naman eh. Gabing-gabi na. At bakit may bote ng alak dito? She sighed. Ang bata mo pa para mag-inom. Don't waste your life trying to move on. Huwag kang mag-focus sa sakit. Kylie, you deserve better. Hindi isang pagkabigulan sa lalaki ang magpapabagsak sa'yo.
Nakagat ko ang aking labi. Namimiss ko ng kapatid ko. Umiyak siya. Yung Kylie na masaya at madaldal. Hindi yung Kylie na halos hindi na namin nakakausap at nakakasabay kumain. Ate, ayos lang naman ako. Uminom lang ako para antukin. Pagdadahilan ko pero syempre alam ko naman na hindi yun bebenta sa kanya. Mag-aral ka ng mabuti. Mag-isip ka din ng iba mong pwedeng pagkaabalahan para hindi mo naisipang uminom. Ang bata mo pa para maging lasinggera. Sige na, matulog ka na. Mahal ka ni ate. Mahal din kita, ate. Nang magsara ang pintuan, pabagsak ako na higa sa kama. I'm doing it wrong. Dapat nagsasaya ako at nag-enjoy sa buhay. I'm young and pretty. Maganda ka, Kylie. Ang sexy mo, Kylie. You deserve better. No, you deserve the best. Nandito ako sa may kanto at naghihintay kay Sonny. 10:00 na ng gabi at may usapan kami na pupunta sa isang party. Hindi itong first time na lumabas kaming dalawa ng ganitong oras. Actually, pangalawang beses na ito at walang kaalam-alam sina ate at nanay sa ginagawa ko. Ang hirap talagang matulog. Kaysa magmukmuk ako at mag-iiyak, lalabas na lang ako at magsasaya. Ang tagal mo? Reklamo ko nang sa wakas ay dumating na din si Sonny. Naka-t-shirt at pants lang kaming dalawa. Hindi kasi kami sa regular club pupunta. Sorry naman, nahirapan akong tumakas. Grounded siya ngayon na tumakas lang siya. Hindi naman kasi nahigpit ni na ate at nanay ang mga parents niya. May nagawa lang siyang kalokohan kaya ayun, grounded siya. Sa isang parang abandonadong building kami nakarating. Kung wala lang ako naririnig ng music at kung wala lang ako nakikita mga nakaparadang mga sasakyan, matatakot ako. Pumasok kami ni Sonny sa loob. Sa dulo pang kinaroroonan ng party. Sarado ang pintuan pero may tumatagos na malikot na ilaw na nagmumula sa loob. Namangha ako nang makita ko na nasa loob. Nagsisimula na ang dance bottle. Ang sumasayaw ay mga contender daw, sabi ni Sonny. There's the champion. Itinuro niya isang babae sa gilid. Nakaupo ito sa hita na isang lalaki na nakasuot ng hoodie. Sabi ni Sonny, araw-araw iba-iba daw ang category. May group dance bottle, women's and men's. That's Beatrice. Yung lalaki na may kalong sa kanya, boyfriend niya. Siyang champion sa men's category. Tumangutango ako. Hindi ko kita ang mukha ng lalaki pero sure akong gwapo ito. Dahil sobrang ganda ni Beatrice, kahit na hindi ganoon kaluwanag dito sa loob dahil sa malikot at iba't ibang kulay ng ilaw. Magagaling ang mga contender pero nang makita ko sumayaw si Beatrice, namangha ako. Pakaramdam ko yung natutomboy ako sa kanya. Ang galing? Tumawa si Sonny. Sumasayaw din ako nang nasa elementary ako kaso may hika ako, kaya kahit gustong gusto kong sumali wala akong magagawa. Nang high school sa Bulacan, sumasali ako noon sa street dance competition. Nanalo ang school namin. Nang second year ang section namin ang nagbigay na isang intermission number during school program. Sumayaw kami ng modern. At third year, pumili sila ng 6 na pair para sumali sa ballroom contest. Kasali ako noon doon pero second place lang kami. Nang sumunod na taon, hindi na ako nakasali. Sobrang daming ganap. Can't say that I'm a good dancer. Alam ko lang pero ngayon na nandito ako, pakiramdam ko gusto kong sumayaw ulit. Kitang-kita ang lamang ni Beatrice sa mga contestant. Siya pa din ang tinanghal na nanalo. The prize was 20,000 pesos. Okay, let's get the party started. Sigaw ng DJ. Nagtilian ang mga tao at nagsimula na silang sumayaw. Nagkatinginan kami ni Sonny. Parehas kaming tumakas lang. Kailangan na naming umuwi agad. Ito lang naman ang pinunta namin dito talaga. Ang manood ng competition. Sonny, same school ba kayo ni Beatrice? Yup, pati ng boyfriend niya. Ibig sabihin makikita ko doon si Beatrice. Sa susunod na araw na ang pasukan at excited na ako. Parang gusto ko sumali sa dance club at sa cheerleading team. Magiging team leader ko si Beatrice. 2:00 na makarating ako ng bahay. Maingat ako umakyat sa akin silid. Nagbihis ako at naupo sa sofa dahil hindi pa din ako makaramdam ng antok. Nanood ako ng mga dance videos. Kung dance cover kaya ang gawin kong content. Gumawa ako ng new social media accounts. Nag-record ako ng maiksing dance cover. Nakasuot ako ng coat at sa buong sayaw ay hindi kitang aking muka. Not bad. Ang tagal na din na hindi ako sumasayaw. Hindi naman lahat ng sumasayaw ay mga dancer talaga. Gusto mo mag-shopping? Tanong ni ate habang nag-aalmusal kami. Excited na siya sa paglipat ko ng school.
Sa private school din naman ako galing pero mas malaki at mas mahal ang school na lilipatan ko ngayon. Sa school na to nagtapos si Kuya Lexter. Madami pa akong damit ate. Karga ko ang isa sa kambal habang kumakain ako. Ayaw kasi magpalapag. Nangangalay na si ate. I have something to tell you. Hindi na lang diretsahin. Ano yun? Pwede mo bang burahin yung video mo sa YT? Bakit? Napanood niyo kaya? Naku 100,000 views na. Kylie, hindi mo alam? And it's not cool. Yung video ko na nagme-makeup tapos umiiyak at halos magwala na ang tinutukoy ni ate. Hindi ko na kasi nasilip ang account ko na iyon. So ang cover na lang ang gawin mong content. Total maganda naman ang boses mo. Sisikat ka dyan. Madami itong views. Ilang oras pa lang na na-upload ni Sunny. I don't want to sing ate. Ikukumpara lang ako ng mga tao sa'yo. Mamaya, sabihin cloud chaser ako. You have a talent. Nagkibit balikat lang ako. Hindi ako napilit ni ate na mag-shopping. Mas gusto ko magtrabaho ngayon lalo tambak ang mga gagawin. Kawawa naman si nanay. Sa susunod na araw, hindi ko na sila matutulungan pa. Next week pa kasi mag-start ang mga bagong hire ng mga staffs. Gusto ni ate na wag na sana magtrabaho si nanay kaso matigas ang ulo. Magkakasakit daw siya kapag tumigil siya sa pagtatrabaho. Saka nag-aaral pang kapatid mo. Iyan ang lagi niyang sinasabi. Bago ako matulog, nag-record ulit ako ng dance cover. Nakakaplang ulit ako at naka-hoodie. Nahihiya akong may makakilala sa akin dahil baka mamaya pintasan pa nila ang sayaw ko. Binura ko na din ang video na sinasabi ni ate, pero yung kanta ay iniwan ko dahil nang hinayang ako sa mga views. Kumusta ka na, Samuel? Naiisip mo man lang ba ako? Sobrang sakit pa din. Ang kirot pa din sa dibdib kapag naalala ko siya at nang ginawa niya sa akin. Maaga akong gumising kinaumagahan kahit na napuyat ako sa pag-iyak. Nakataas ang kilay ni ate habang pinapanood akong bumaba ng hagdan. Hinihintay ko siya na may sabihin pero wala akong narinig. Ngumiti siya, tinapik lang niya ang aking likod nang humalik ako at magpaalam na papasok na ng school. First day ko ngayon sa school ni Sunny. Nakasuot kasi ako ng miniskirt kaya ganoon na lang ang reaksyon niya. Hindi naman kasi ako nagsusuot ng sexy na damit. Para sa akin, sexy na ito. Paglabas ko ng bahay, sakto naman dumating si Sunny, lulan sa kanilang sasakyan. Are you excited? Yup. Tinignan niya ang mukha ko. Umiyak ka na naman? Ngumuso lang ako. Di bale, madaming gwapo sa school. Malilimutan mo agad ang Samuel na iyon. Tumawa siya. Nakakakaba pero mas lamang ang excitement na nararamdaman ko. So sobrang excited parang maiihi ako. Nagpaalam ako kay Sunny na gagamit muna ng restroom. Mula sa gate malapit dito sa pathway ay may restrooms. Paglabas ko ng cubicle, nang mabangga ako ng isang babae. Napatingala ako at napasinghap nang makilala ko kung sino ito. Si Beatrice. Ngumiti ako pero hindi man lang niya ako pinansin. Hindi din siya nag-sorry. Basta nalang pumasok sa cubicle na pinanggalingan ko. Tinamaan pa ako ng pintuan. Napaigik ako pero hindi talaga siya nag-sorry. Wisit, hindi ko na lang sana siyang initian. Hangang-hanga pa man din ako sa kanya pero ngayon binabawi ko na. Bakit nakabusangot ang beshi ko? Masama pala ugali ni Beatrice. Anis kong sabi. Tumawa siya, parang hindi na siya nagulat. Anong ginawa sa'yo? Ikinuwento ko anong nangyari sa kanya. Oo, rinahan kasi siya dito eh. Tapos ang boyfriend niya ay ang ultimate campus heartthrob. Kaya ayun, malaki lalo ang ulo. Itinuro niya ang billboard na nasa dulo ng pathwalk. May mukha doon, si Sunny, Beatrice at dalawa pang lalaki. Yung nasa gilid ko ang boyfriend niya. Tumawa siya. Ang gwapo diba? Ba't parang limot mo na agad sa Samuel? Umalakak siya sabay hila sa akin. Huli kong sinulyapan ng billboard. Mas gwapo pa siya sa personal. Tara, hintayin natin siya sa mga benches. Ngumuso ako. Baliw ka, Sunny. Madaming gwapo dito. Parating na sila. Pili ka na lang kung alin ang gusto mo. Ngumusok at napatawa na lang din. Kaklase ko si Beatrice sa una at pangalawang subject ko ngayong araw at napatunayan ko na napakasama talaga ng ugali niya. She's a brat. Ang pamilya lang naman kasi niya ang may-ari ng isa sa pinakamalaking ospital dito sa Manila. Kaya siguro malaki ang kanyang ulo. Matalino siya, talatang competitive. Meron siyang superiority complex and it's annoying me. May pagkabuli pa siya, lalo sa mga working students at sa mga scholars na mula sa mahihirap na sektor. Kung makaasta, kala mo kung sino.
If it's not because of her parents' money, she's nothing. Ewan ko ba pero iritang-irita ako sa kanya. Nawala na ng tuluyan ang paghanga ko. Ang sama kasi talaga ng ugali niya. Kumusta ka naman? Tanong ni Sunny nang sunduin ko siya sa labas ng kanilang classroom. Nasa pangalawang room sa dulo lang sila. Itinuro niya ito kanina bago ako pumasok sa unang klase ko. Fine. May nangyari? Sobrang sama ng ugali ni Beatrice. You bet. That's why I'm not friends with her. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papunta sa cafeteria. Halos lahat ng mesa ay inuukupan na. Pero dahil madami nang kilala si Sunny, dito nakiupo na lang kami. Habang kumakain, napansin ko ang pagpasok ni Beatrice kasama ang kanyang boyfriend, Zion. Napakurap ako ng pasimple akong tapikin ni Sunny. She laughed. Told you, makakamove on ka agad. She giggled. Iniikot ko ang aking mga mata. Ewan ko ba? There's something about Zion. Para siyang magnet or maybe because he's so good at dancing. Nag-play kasi kanina sa malaking screen na nasa Pathwalk ang kanyang dance cover video. Ay, he's so good. Hindi na ako nagtaka kung bakit siya nataguri ang ultimate campus heartthrob. He seems snobbish but unlike Beatrice, mas namamansin siya. Mukhang hindi naman siya mapangmata na tao. Gusto mo ba siya? Loka ka. Kung ano nang pinagsasabi mo. Kanina ka pa kasi titig na titig sa kanya eh. Babaero yan. Kayang-kaya mong maagaw kay Beatrice kung gusto mo. Pero yun nga lang, paano mo siya maaagaw? Tinignan ako ni Sunny. Kahit walang sinasabi, alam ko kung ano ibig sabihin niya. Kung ikukumpara ako kay Beatrice, mas lamang ang babae sa akin. Sa katawan pa lang at sa fashion sense. Pero, kaya naman natin gawa ng paraan kung gusto mo. Tutulungan kita. Madami na iinis din sa babaeng yan at kasama na ako doon. Kaya kung gusto mo si Zion, agawin mo. Pasimple ko siyang sinig ko. Nang makita kong palapit na dito ang magkasintahan. Nakatingin ako sa lalaki pero hindi man lang siya sumulyap. As in, sa unahan lang ang tingin niya. Para akong sira. Natapos ang klase namin ng 6 p.m. Nagpasya kami ni Sunny na huwag munang umuwi sa kanya-kanyang bahay upang manood ng dance competition ngayon. Mga lalaking dancer daw o maglalaban-laban. I really love watching dance sport. Si Zion ang huling sumayaw. Oh boy, halos hindi ko matanggal sa kanyang aking mga mata mula na magsimula siyang sumayaw. Hanggang sa matapos at itanghal siyang champion. Kaso napangiwi ako sa huli na sugurin siya ng yakap at halik ni Beatrice. Nagkatinginan kami ni Sunny sabay tawa. May party sa bahay nila Zion. Punta tayo? Aya ng isa sa kilala ni Sunny. Next time na lang. Tinignan ako ni Sunny habang nakataas ang sangkilay. Wala ako sa mood na mag-party ngayon kahit pa sa bahay ni Zion ang party. Kumain na muna kami ng sabay bago kami umuwi. Nagtaksi na lang ako para makauwi na agad sa bahay nila si Sunny. Nakaabang si nanay at ate sa akin pagdating ko. They were so eager to know about my first day. Ayos naman, madaming gwapo. Baka magka-boyfriend na ako sa susunod na mga linggo. Natatawa akong tumakbo paakyat ng hagdan nang batuhin ako ni nanay ng unan. Ang tumingin lang ba ng gwapong ipinunta mo sa eskwelahan? Alam nga naman mga pangit ang tingnan ko, Nay. Ikaw na bata ka. Mag-aral ka mabuti. Bata-bata mo pa para magnobyo. Nay, hindi na ako bata. Ilang taon nang nakaraan. Mahaba nang ang buko sa baba kaso kailangan ko lang anghitin. Napasintido na lang si nanay. Sa atin naman ay naiiling na lang. Mabuti na lang at wala akong assignment kaya nakatulog ako pagkatapos kong maligo. Kaso nagising ako ng alanganing oras. Masaya naman ako maghapon. I was busy and distracted. But why did I wake up at this hour with a pain in my heart? Naiiyak ako ngunit pinili kong balewalain ang nararamdaman ko. I need a distraction. Nagsuot ako ng cap at muling gumawa ng maiksing dance cover. I've checked my recent videos only to get shocked because my video went viral. OMG! Napatili ako at napatalon-talon nang makita ko ang isang profile na nag-react sa video ko. It was no other than Zion. Ba't siya nag-react? Does that mean he likes my dancing? Excited tuloy ako na pumasok kinaumagahan. Maaga akong gumising at nagbihis kaya hindi ko na nahintay pa si Sunny. Nag-text ako na hintayin ko na lang siya sa benches na tinambayan namin kahapon. Huminto ako sa paglalakad nang marinig ko ang pangalan ni Zion. Ang aga niyang pumasok. Tumabi ako tinintay ang lalaki. I was planning to greet him kaso hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Hanggang tingin ka na lang kay Zion. Back off girl. He's already mine. Hindi ko nakita ang pagdating ni Beatrice. She and her friends look at me disgustingly.
Napalunok ako at napahiyang nagbaba ng tingin. Tinabig pa ako ni Beatrice bago siya umalis. Hindi ako nagpapaapi pero hindi din maganda na makipag-away ako. May araw ka din sa akin, Beatrice. Bukas ng gabi ang acquaintance party ng buong school. Everyone was excited, most especially the couples. Excited din si Sunny. May bago daw siyang crush at umaasa siya na makakasayaw niya ang lalaki bukas ng gabi. Plano ko nga sanang hindi na lang magpunta kaso pinipilit niya ako. Titingin ako ng susuotin sa mga damit ko kaya hihiram na lang ako ng damit ni ate. Karamihan sa mga damit niya ay hindi niya pa naisusuot lalo at nahinto na siya sa showbiz. Ikinuwento ko sa kanila ang tungkol dito at parehas sila ni nanay na excited. Excited pero napakaraming bilin at mga pangaral. Ni wala pa nga akong natitipuhan at gaanong nakikilala. Grabe naman, parang ang landi ko naman. Hindi ba? Sumunod ka nga kay Samuel sa Amerika para magpajugjug. Ngumiwi ako, as if ganoon nga nangyari. Hindi naman. Pinalala mo na naman si Samuel, ate. Nagmumove on na nga ako. Pabiro kong sabi pero ang totoo ay may kumudlit na namang sakit sa dibdib ko dahil lang sa pagkakabanggit sa kanyang pangalan. Bakit ganito na lang kasakit? Kailan ba kita makakalimutan na lalaki ka? Nagbukas ako ng account ko bago matulog. Naisipan ko mag-video ulit. Yung mas madaming steps ang ginawa kong dance cover. Nakasuot pa din ako ng cup. I was about to turn off my phone when I received a notification. Zion just viewed my video, but he didn't bother hitting the like button. Naglakas loob akong i-message siya. Hi, I was there watching you dance last night. You're so good. Nag-send siya, kaya napaayos ako ng upo. Kaso 2 minuto na ang lumipas, hindi pa din siya nag-reply. Snub ka pala? Nag-reply siya kaso like, reaction lang. At least, diba? Napansin niya ako. Siyempre, papansin ka. Kiit naman ang kabilang bahagi ng aking utak. See you tomorrow night. We're at the same school? Napanganga ako nang mabasa ko ang reply niya. Yes. Naglagay pa ako ng heart emoji kaso hindi na siya nag-reply. Sin lang ulit. Bigla akong nadismaya. Makatulog na nga. Pinagmamasdan ko si Zion mula dito sa bench na kinauupan ko, malapit sa may pathwalk. Mag-isa lang siya, hindi niya kasama ang kanyang brat na girlfriend. Kaso tinatamad na akong umepal. Ay, Zion shrug. Dara-diretso lang ang lakad niya. Ni lumingon ay hindi niya ginawa kahit na may grupo ng mga babae na tumawag sa kanya. Umiling-iling ako nang may mapagtanto. I am not interested in him. I do not like him romantically. I just admire him because he's a really good dancer. That's all. Sa buong klase, hindi na nakikinig ang mga kaklase ko. They were so excited about tonight. Ang iba ngay nagpaplano ng umuwi ng lunchtime para mahaba ang oras nila sa pag-prepare para mamayang gabi. Hindi kami nakigaya ni Sunny. Hindi namin kailangan ng beauty rest. Kailangan namin gawin ang assignment na binigay kanina lang. Medyo mahirap kaya next week pa ipinapapasa ng aming teacher. Kinakailangan ko magseryoso sa pag-aaral dahil sayang naman ang tuition ko. Habang naghahanap ng libro sa library, may nakabanggaan ako. Nagmamadali ito at hindi man lang talaga ako nilingon. Hindi huminto para mag-sorry. Napatas ang aking kilay nang makilala ko ang lalaki. It's Zion. Tom, he's starting to annoy me. Buti na lang at guwapo ka at hinahangaan kita bilang dancer. Sumipol si Sonny na nasa kabilang shop. Alam mo, kailangan mo ng transformation. Umingos ako. Dito ako sa kung saan lang ako komportable. And besides, my clothes aren't that bad. Sadyang mga mayayaman at sobrang fashionista lang talaga nila dito. Hindi namin natapos ang assignment namin. Bukas na lang ulit. Pagdating ko sa bahay, nakahanda ng aking susuotin. Simple ang design ngunit galing sa isang sikat na designer. Ang nag-aayos sa akin ay si ate na lang din, habang sa aking buhok ay ang isa sa mga maid. Hindi ganoong kabonggang ayos ko. Ako mismo nagsabi kay ate na simplihan lang ang makeup ko. Hindi naman din ako magtatagal doon. Wala talaga ako sa mood. Kung hindi nga lang dahil kay Sunny, hindi ako a-attend. Hindi talaga ako excited. Sinundo ko ni Sunny sa bahay. 7:00 na nang makarating kami at nagsimula na ang programa. The director was giving his opening remarks. Welcome to Macworth University. Pagbaba ng director sa stage, biglang nag-dim ang ilaw. Tumili at pumalakpak ang mga estudyante. And then, the song, Hey Sexy Lady, was being aired. May 5 lalaki sa stage na nagsimulang sumayaw. Para bang biglang naging interesante sa akin ang gabing ito. Shit, ang galing talagang sumayaw ni Zion.
Hindi ko nga din napigilan na tumili nang gumiling siya. Nakitili din sa akin si Sonny. Ay, sabi sa'yo, agawin mo na kasi siya. Sira. Nagtawanan kami. Nagsimula ang sayawan pagkatapos ng dance number. Si Sunny ay nahanap ng kanyang crush. They danced together. Nagpunta naman ako sa gilid, tamang killjoy lang sa acquaintance party. Nakahalukip-kip ako habang nakatingin sa mga nagsasayaw nang bigla ako mapalingon sa pangalawang poste mula dito sa kinaroroonan ko. Tom, si Zion. Sabi ng MC kanina pwedeng mag-aya ng sayaw ang babae among the boys. Hindi naman siguro ko tatanggihan ni Zion. Ngumiti ako. Tumayo ng tuwid at nagsimulang humakbang. Hindi ko alam kung tama ba ang lakad na ginagawa ko. If this is sexy enough, I swayed my hips. Kulang na lang ay matumba ako sa pagkakasway. Ngunit kung kailan malapit na ako, bigla akong nadapa. Nadapa ako sa balloon arrangement sa gilid na naging dahilan sa pagputok ng mga lobo. Napatili ako sa gulat. Hindi ako na out of balance. May tumulak sa akin. Pagtingin ko sa paligid, nakita ko ang mga kaibigan ni Beatrice na tumatawa. Wala na si Zion sa kinatatayuan niya kanina. Ang ibang mga estudyante ay natatawang nakatingin sa akin.